Safe ka ba o paranoid? Para hindi ka maging target habang naglalakbay, ito po yung episode natin ngayon. Magandang araw mga ka-OFW, ako po si Tots, the Accidental OFW. Tanong lang, napansin mo ba sa ilang bansa, parang may taong laging nakatingin sa bag mo? O yung taxi mo walang metro? O biglang may gustong makipagkaibigan sa'yo sa gitna ng tourist spot? Normal ba ito? Oo, pero safe ba? Not always. Sa episode na to, pag-usapan natin kung paano ka magiging alerto, street smart, pero hindi paranoid habang bumabiyahe, lalo na kung Pinoy ka na nag-iisa sa travel mo abroad. Unang-una, kung mukha kang turista at obvious na may pera ka, you are a walking target. So, ano yung dapat mong iwasan? Huwag kang maglakad na meron kang kinakaladkad ng branded luggage sa mga madidilim at saka masisikip na lugar. Huwag mong isuot lahat ng mamahaling alahas mo sa katawan at huwag mo ipakita yung mamahaling gadgets mo kung ikaw ay nagko-commute publicly. At syempre, common sense, huwag mo ilabas yung wallet mo sa gitna ng kalye. Siguro gumamit tayo ng crossbody or money belt na bag. Tapos dalhin lang natin yung cash na kailangan natin for that particular day. Kung may camera, low-key na lang siguro. Kung mamahalin ito at sa tingin mo po pwedeng makompromiso yung safety mo, huwag mo na lang siguro munang dalhin. Yung pagiging discreet, gawin natin equal safe lalo na kung sa tingin mo is isa kang walking target. Pangalawa, kung pupunta ka sa isang bansa, alamin mo agad kung ano yung mga tourist scams na common doon sa bansa na yun. Kasi sa Europe, sa Asia, kahit sa Middle East, may scam kahit saan. So ano-ano yung mga common scams? Yung may lalapit, magpapapirma na charity daw, tapos pag pirma mo, automatic hihingan ka ng pera. Yung makikipagkaibigan sa'yo, tapos yayain kang bumili ng kung ano man, pero triple yung presyo. Si Manong, magbabayad ka sa taxi, makikita mo, walang tamang metro dahil sira daw. Tapos, yung kahit naman sa Pilipinas, meron nito yung kakalabit sa'yo pero yung totoo, meron pang isang kawatan na kumukuha ng bag mo sa likod mo. So, ano yung solusyon natin? Maging maingat. Observe first, engage second. Kung may duda na sa tingin mo niloloko ka, trust your gut, go. Walang masama sa pagiging polite pero firm. Kung sa tingin mo, potential scammer, huwag kang makipag-usap. Sabihin mo, sorry, I'm not interested, then walk away with purpose. Pangatlo, so, kung nawala yung passport mo, kung nanakawan ka, huwag ka agad magpanik. Pero, gumalaw ka agad. So, oras na nawalan ka ng kahit ano na sa tingin mo ay mahalaga sa'yo, punta ka agad sa pinakamalapit na police station at gumawa ka ng sanaysay at gumawa ka ng police report. 2, kontakin mo agad yung embassy, lalo na kung passport na may visa yung nawala sa'yo. Pwede ka nilang tulungan na ma-issuehan ng emergency passport or any document. 3, kung nawalan ka ng mga credit cards, i-block mo na agad yung mga credit cards at saka yung bank account numbers or accounts na naka-connecta doon sa bangko. 4, mag-report ka sa hotel, sa airline, sa terminal kung saan ito nangyari. Kasi kakailangan ito sa police report. At kung kaya, magbaon, mag-upload, dapat lagi kang merong digital copies ng passport, insurance, ID mo para kung sakaling magkaroon man ng mga ganito is merong ka pa ring copy. A prepared traveler can recover fast. So, hindi mo kailangan maging takot sa bawat biyahe mo. Pero dapat, handa ka. Hindi lang dahil si selfie ka is mawawala na yung sense of safety.
At hindi masama maging friendly, pero mas okay kung friendly pero wise. Remember, hindi lang tayo nagtra-travel para makita natin yung mundo. Nagtra-travel din tayo para matutunan natin, para alagaan yung sarili natin kahit saan tayo mapadpad dahil survivor tayo. At dito sa The Accidental OFW Channel Podcast, sasamahan kita hindi lang sa pag-alis mo, kundi habang nandiyan ka sa lugar na yan at habang pauwi ka na.